Magandang buhay po sa lahat. Welcome back po dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to prove theorems about inequalities in triangle. So magpipresent po ako ng example. So mula po sa given, i-identify natin yung given dito sa ating figure. And also, ipoprove natin by using two-column form. Yung first column ay statement at second column ay reason. So paano ba mag-identify or paano ba sumulat ng statements? And of course, paano ba mag-reason out? So ipapaliwanag ko po yan sa inyo step by step. Okay, so let's start. Yan po yung ating given. Okay, at ito po yung ating two-column form, statements and reasons. So, first step na gagawin natin ay i-identify natin yung given dito po sa ating figure. Okay? So, ito po yung ating given, triangle cup or CAP, this one, CAP with M as the midpoint of CA. Ito po yung M. Okay, midpoint of CA. So, ibig sabihin, kapag yung M ay midpoint ng line segment CA, so equal po yung CM at AM. Okay, so lagyan ko po ng marking. Ibig sabihin, equal po itong dalawa na yan. Okay? Kasi midpoint yung nakalagay. Next, CX is congruent to AY. Saan po yung CX? Okay, this line, CX, is congruent to AY. So, ibig sabihin, pareho po yung measurement. Lagyan ko po ng marking. Since pareho na pong equal yan, o pangalawang equal yan, so dalawa na po yung marking ilalagay ko. Okay? So, equal po yung CX or congruent at AY. Next dito ay, MX is greater than MY. So, MX is greater than MY. Okay, this one. MX is greater than MY. So, lalagyan ko na lang po ng arrow up yung greater. Okay? Lagyan ko po ng arrow up yung greater. At yung MY, lalagyan ko po ng arrow down. Yan po yung smaller. Okay. So, mas mahaba po yung MX kaysa sa MY. Okay. Now, we are going to prove that AP is greater than CP. So, where is AP? This one. AP or line segment AP is greater than line segment CP. Okay, this one. So, paano po natin ipo-prove? Using the given. Okay, so first sa ating two-column form, ang first column again ay statement at second column ay reason. So, siyempre, ang statement natin, ang unang ilalagay natin yung given. So, nakalagay dito, M as the midpoint of CA. So, M as the midpoint of CA, lagay ko po dito given. So, mula po dito sa statement, dudugtungan dapat natin. So, M is the midpoint. Ibig sabihin, kung midpoint yung M sa line segment CA, ilalagay na natin itong statement, kasunod nitong statement 1. Okay? So, CM is congruent to AM. Ano po? Ito po yung ating second statement. Okay? So, CM is congruent to AM. So, this one, CM is congruent to AM. So, anong reason out natin? Bakit sila congruent? Siyempre, nakalagay si statement 1 na siya ay midpoint. Okay, so ibig sabihin equal sila. So therefore, ang reason natin dito ay definition of midpoint. Okay, so pag sinabing midpoint, equal po yung dalawang line segment. Okay, next. Meron na po tayong equal na line segment. Okay, so yan po ay leg at leg. Okay, next ay ilagay na po natin yung isa pang given. Okay, CX is congruent to AY. Okay, ito po. CX is congruent to AY. So, lagay na po natin for number 3 statement natin. Anong reason out po natin dyan? Yan po ay given. Okay, so meron tayong two legs that are congruent. Okay, next. Ang meron po ulit na given ay MX is greater than MY. Ito nga po nilagay natin kanina. So, lagay po natin dito, number 4 statement natin. So, MX or line segment MX is greater than line segment MY. So, again, ang reason natin dito ay, syempre, yan po ay given. Okay? Okay, so meron na po tayong two legs sa ating triangle. So, ang focus po natin ay itong triangle CMX, ito po, at triangle AMY. Okay, so these two small triangle. Okay, so dito po tayo magfo-focus. So, paano po natin i-relate ito? MX is greater than MY.
So mula po dito sa dalawang statement sa statement na ito, MX is greater than MY, ito po yung application ng converse of Hinz theorem, okay? Converse of Hinz theorem, so pabaliktad. So kapag mas mahaba ito at equal, yan, yung legs, yung corresponding legs ng triangle at mas mahaba yung third side, ibig sabihin yung opposite nung third side na yun na mas mahaba ay mas malaki ang angle kumpara dun sa angle sa kabilang triangle. Okay, so lagyan ko po ng marking dito. So yung angle C is greater than angle A kasi sila ay included angle between two sides. So, since mas mahaba yung MX kaysa sa MY, ibig sabihin mas malaki yung angle C kaysa sa angle A. Okay, so kailagay po natin dito sa ating fifth statement, angle C, this one, is greater than angle A. Okay, so ano po yung reason out natin dito? Yan po yung Hinz theorem or converse of Hinz theorem. Ano po? Okay, next, since mayroon na po tayong statement na greater angle, ang next po natin ay yung, ito po yung next natin, yung ipo-prove na natin AP is greater than CP. So paano mo natin masasabing AP is greater than CP? Okay. So anong kaugnayan sa dalawang triangle? Notice itong angle C, ang opposite angle niya dito sa bigger triangle na ito na CAP, ito yung kanyang opposite side. At ito naman angle A, ito naman CP ang kanyang opposite side. Since mas malaki itong angle C, ang sukat kaysa sa angle A, ibig sabihin mas mahaba itong CP kasi opposite ng C kaysa sa AP kaysa sa CP. So mas mahaba pong AP kaysa sa CP. Okay? Kasi mas malaki po yung angle ng C kaysa sa angle ng A. So kaya sa statement 6 natin, anong reason out natin diyan? Triangle inequality theorem. Okay, so ganun po yung pag-reason out natin. So mula po sa given hanggang po mai-connect natin para ma-prove natin kung ano yung pinapa-prove sa atin. Ano po? Okay, so salamat po sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang dito sa aking channel. Kung meron kang katanungan sa video na ito, comment mo lang sa comment box at hintayin mo yung aking reply. So, be sure lang po naka-subscribe kayo kasi may mga ilan na nagko-comment. Kapag ako ay nag-reply, hindi po sila nano-notify sa aking reply kasi hindi po sila naka-subscribe. So kung naka-subscribe po kayo at ako po ay nag-reply sa inyong comment, mano-notify po kayo at makikita niyo po yung aking reply.